Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nagdiriwang sa kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Nang pumila si Jesus para magpabinyag kay Juan Bautista sa Ilog Jordan, hudyat iyon ng simula ng gawain ni Jesus para sa sanlibutan. Inilalarawan din dito ang pakikisangkot ni Jesus sa buhay ng tao. Bagamat wala siyang kasalanan, pinili niyang humanay sa mga tao para ibigay sa atin ang pagliligtas ng Diyos. Inilalarawan din sa pagbibinyag kay Jesus ang kanyang pagtalima sa kalooban ng Ama. Sa pagdiriwang natin sa kapistahang ito, magbalik tanaw tayo sa tinanggap nating binyag at tandaan ng karangalan natin bilang mga anak ng Diyos na patuloy na tinatawag na tumalikod sa kasalanan at mabuhay ayon sa turo ni Jesus. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsitayo po tayo lahat. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, ngayon ay kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Kasabay nito, pinagdiriwang din natin ang kapistahan ng itim na Nazareno. Upang maging marapat dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sumandali at suriin natin ang ating mga sarili. Inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa ating pagkukulang, kaya't sinasama ko sa mahal na Dalhin Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak. Sa pamagitan niyang naging aming kawangis, kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, si Jesus na tumanggap ng binyag sa Ilog Jordan, ang katuparan ng propesiya ukol sa lingkod ng Diyos na isusugo para iligtas ang kanyang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, "Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulutan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi papaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ko ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo ay suguin buon, at kami ay iyong baguhin. Espiritu mo ay suguin buon, kami ay iyong baguhin. Buoy tuwing naging liwanag, O Diyos, ika'y talagang dakila. Kasuotan mo'y dakila't maringan, nababalutan ka ng liwanag. Espiritu mo'y matatag ang sandigan ng mundong ito, na magtatagal sa haba ng panahon. Pinalutan ng dagat ang paligid, pati mga bundok puno ng tubig. Espiritu mo'y umaagos ang tubig ng ilog sa mga kapatagan at burong.
karunungan mo'y di mapapantayan. Ang buong mundo'y puno ng yaman. Pagpalain ng puot aking kaluluwa. Espiritu mo'y Espiritu mo'y susuriin ko, at kami ay iyong baguhin. Sa ikalawang pagbasa, ipinapaliwanag ni Pedro sa paganong si Cornelio at sa sambahayan nito na ang pagliligtas ng Diyos ay kapwalaan sa mga Hudyo at mga pagano sa pamamagitan ni Jesus. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuloy. Kahit saang bansa. Ibinibigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagsundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam niyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Pinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihang bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, at gumagawa siya ng kabutihan, at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo lahat. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaili. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, naghahari sa mga taong panalabig sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi naman sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko, ang mabibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Nang binyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus,
Nang siya'y nanalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang piling mula sa langit ay nagsabi, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ingat-ingat. Ingat pa rin, ano po. Nagkalat pa rin. Ngayong linggong ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon at ang kapistahan ito ay dinadala tayo mismo sa sarili din nating binyag. Sana pahalagahan natin ng mabuti sapagkat importante iyon sa atin. Yung isang mabuting obispo, sinasabi niya na sana katulad ng ating mga diploma at iba pang mga certificate, maging ang ating baptismal certificate ay pa-frame din natin. Kasi nga, ayaw niya yata. Kailangan proud din tayo bilang mga Kristiyano. Nakikita nila na tayo ay mabinyagan. Walang gumagawa nun. Try natin sa mga anak natin. Sana yung certificate din sa bawat parokya magaganda talaga. Para yan lang, dagdag bayad na naman kung sakasakali. Pero at least maganda, di ba no? At kasama yun. Parang magandang diploma rin talaga. But anyway, yun nga, at saka sana, katulad ng ating birthday, kahit yung baptismal day natin ay let us also celebrate that. Very important ang araw ng ating pagbibinyag. Bakit kanyo? Yung araw na yan, konkretong inaampon tayo bilang mga anak ng Diyos. Yun ang dignidad natin. Pagkatapos ng lahat ng ito, saan ba tayo kakapit? Doon lang naman talaga. Hindi ba? Kaya sana, pahalagahan natin yan ng mabuti. I don't know kung alam nyo kung kailan kayo bininyagan. Ay hindi, Madali lang kasi sa akin, December 25. Araw ng Pasko. Siguradong may handa. May okasyon, kumbaga. Ang pangalan ko sa baptismal ay hindi naman John, Jaime. Noong unang panahon, iba. Pwede kasi yung ganun Pwede mong magpalista kahit anong pangalan. Ngayon hindi na. Hahanapin na ang birth certificate. Pakita yung para pag nag-abroad, madali lang. Kasi hinahanap ang baptismal pag nag-abroad. Para hindi, di ba, magka-conflict, mag-affidavit pa, etc. etc. Dalhin nyo na yung birth certificate para, pati spelling, minsan iba-iba. Sana maayos ng maaga. Pangalawa, ako, alam ko na may logo akong green nung bininyagan ako. Nasa picture. Saka may lechon. Nakatawa naman, may lechon ng araw na yun. Pero parang ang lakas ng ngawak ko nung araw na yun kasi na-picturean din. Nagpa-picture kami. Parang iyak ko noon. Hindi ko lang po naabutan niyo yung binyag sa likod ng, hindi naman sa likod, sa harap ng simbahan. Alam niyo ba yun? Naabutan niyo? Wow, may swimming pool noon. Naabutan mo rin? Ilang taon ka na ba? Hindi, may mga simbahan na gano'n, no? May swimming pool noon sa pagpasok mo sa simbahan. Kasi nga, nasa may pagpasok ng simbahan dahil ito yung pagpasok mo rin sa loob ng simbahan. Kumbaga, yung official na pagpasok mo sa loob ng simbahan, yung araw ng binyag mo. Kaya doon dapat sa may pintuan ang pagdiriwang ng binyag. May swimming pool ganyan, tapos mula sa kanluran, bababa ka. Dahil yung sinasabi kong ito, medyo matanda na ang pagbibinyag, hindi mga bata. Bababa ka mula sa kanluran, tapos sa kakailulublob, mga 5 oras. Hindi naman 5 oras. Tapos iahon ng, isda? Hindi naman isda. Iahon ganyan. Tapos iahon na, siyempre tapos na yung binyag, bla bla bla. No? Tapos, hindi ka na babalik dun sa pinagdaanan mo. Pupunta ka na sa silangan. Kasi bagong buhay na. Di ba? Bagong buhay. Yung silangan, medyo maraming ibig sabihin yan. Yung Easter, nandun lahat yan. Tapos, hindi ka papahira ng langis lang. Bubuhusan ka ng langis, sabi ng teacher ko. Bubuhusan.
Eh yung langis noon, mabango. Yun naman talaga ang pabango dating oil. Ano? So, bubuhusan kang ganyan. So, ang bango-bango mo. Dapat ang bawat Kristiyano ay humahalimuyak, kumbaga. No? Di ba? Parang bulaklak sa hardin ng Diyos. Naks, ang ganda naman ang image na yun. Ano? Kailangan mabango tayo. Kaya pag naamoy-amoy mo yung sarili mo at hindi ka na bumabango, alam mo sanang maligo uli siguro, no? You know what I mean? Ano, mga symbols naman ang ginagamit natin. At makita mo yung sarili mo na karapat-dapat ka pa rin maging anak ng Diyos. Hindi naman tayo perfecto. Hindi tayo ginagawang perfecto ng binyag. Ano? Sinasabi lang nito ng mabuti na patuloy tayong niyayakap at minamahal ng Diyos. Sa ating kahinaan, sa ating pagkukulang, sa ating pagmamalabis. Ano, pagkatapos, bibigyan ka ng puting damit. Parang graduation, di ba? Parang mga ganyan, toga. Puting damit talaga. Ano ibig sabihin ng Father? Remember, yung puting damit, yun din ang isusuot mo halos sa First Communion. Yun din sa kumpil. Yun din sa kasal. At maging kapag ililibing tayo, dapat nakaputi ka pa rin. Totoo, no? Huwag kayong mangunguha ng ibang kulay. Puti lang. Bakit? Kasi magkakadugtong lahat yan eh. Yan yung ating dignidad bilang mga anak ng Diyos. Binihisan tayo ng bagong damit. Binihisan tayo ng kulay puti na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya pag Easter Sunday, ang damit natin dapat kulay puti. Kasi yun ang parang araw ng binyag natin na umahon tayo mula sa tubig, mula sa kamatayan. Tayo nagkaroon ng bagong buhay. Tapos bibigyan ka ng kandila. Yung kandilang din iyon, yun ang gagamitin mo sa First Communion. Yun din sa kumpil, yun din sa kasal. At kapag namatay ka, dapat yun din ang kapag binuburol ka na. Totoo, ayaw niyang maniwala sa akin. Pag may pera lang ako maniniwala, siguro kayo na. O paano yung kandilang yan, Father? Dapat malaki. Hindi naman yung Pascal Canon, malaki lang din. Kaya maganda yun, pag may binyag, yun ang ibigay niyo dun sa bata. Malaking kandila. Hindi yung ganito kaliit lang, Diyos ko. Pagkatapos ng binyag, halos iniwan na ng magulang yung kandila na yun. Importante yung kandila na yun. Importante yun. Kaya sana, yung mga maliliit na bagay na mga ganun, hindi masyadong nang ituturo sa atin. Pero alam nyo, napakayaman ng ritual ng binyag. Yung ritual ng binyag ay magpapaalala sa atin kapag nagpa-bless kayo ng bahay. Lahat yun ay mukhang binyag lahat yun. Kapag nagpuprosesyon tayo, binyag lahat din yun. Hindi ba? O napakahalaga ng sakramentong ito. Pag walang binyag, paano tayo magkakaninong at ninang? Hindi ba? O hindi tayo pinapanganak lang sa sarili nating tahanan. Nagkakaroon tayo ng malaking pamilya. Tinatawag natin yung simbahan. Hindi ba? O nagiging magkakapatid tayo sa pamagitan ng sakramento ng binyag. Hindi ba? At sa pamagitan nun, ito pang maganda rito sa sakramento ng binyag. Kung halimbawa malaki ka na bininyagan, for the first time, dadasalin mo ang Ama namin. Can you imagine that? Pwede mo nang tawagin ang Diyos bilang Ama. Bakit? Anak ka niya. O, napapawa niyo ba na ritual lahat yun? Yung ritual pa ng binyag, magsisimula kayo dun sa labas ng pintuan. Tapos nakakapapasok. Tapos i-register mo yung pangalan mo. Diba? Ang ganda ng ritual na yun eh. Ngayon wala na. Iiyakan yung mga bata na bad trip si Father. Di ba may mga ganong eksena? Tatanungin mo pa, kayong mga magulang, tapos walang sasagot. Di ba yung mga magulang, minsan wala pa yung tatay. Yung nanay lang. Buti ko na dyan yung nanay, minsan yung lola. Ano ba naman yun, no? Medyo nakakalungkot pag gano'n. Matapos pag naglilista ng mga ninong at ninang, tatanungin mo yung magulang, o sino ang mga ninong at ninang? Sasabihin na, ay hindi ko alam, hindi ko po kakilala. Hindi kakilala ang kwan. Ang giging ninong at ninang, no? O dapat kakilala nyo eh.
Kayo ang magdadala ng anak nyo sa kanila isang araw kapag Juan, Epiphany. Di ba? Dapat magkakakilala kayo. Yun yung napakayamang ritual ng ating binyag. Pero ang binyag ni Jesus ay hindi katulad natin. Siyempre si Jesus, wala namang kasalanan yan. Di ba? Tayo, nililinis tayo ng sakramento ng binyag sa ating kasalanan original. At tayo nagiging anak ng Diyos. Jesus, anak ng Diyos talaga yan. Ano ang kanyang binyag? Ang binyag niya ay pagpapakilala kay Jesus kung sino talaga siya. Siya ang tagapagligtas. At magsisimula mula sa binyag ang kanyang ministeryo, ang kanyang pagtuturo, paggawa ng himala, pagpapagaling. Lahat ng mga iyon magsisimula nung araw ng kanyang binyag. Halos 3 taon lamang iyon. At hindi yun madali. Alam niyo yun. Kung susubaybayan natin yung Biblia, yung Ebanghelyo, makikita natin na ang dami ring may ayaw talaga kay Jesus. Maraming may gusto, maraming umosyoso lamang, ikichismis, maraming sumusulsol, alam niyo na yung mga pangalan nila, kung sino-sino sila. At hindi yun madali para kay Jesus. Hanggang sa siya ay maipako sa krus, hindi ba? Baka dahil lang sa chismis na pako yun, siguro, no? Kaya iwasan na natin yun. Kasi laging may naipapako pag ganun din. Di ba? Kawawa naman, buhay na buhay pa. Pero ito, diretso talaga. Patay. Sabi ng marami, nabitbit niya ng mabuti ang kanyang krus. Dahil din sa binyag. Bakit? Kasi sabi nung tatay niya sa langit, marahil, sabi niya, hayaan niyong basahin itong uli. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Alam niyo yun, yung sinabihan ka ng tatay mo ng ganun, parang ang daming booster nun eh. Di ba? Parang sobra-sobrang booster yan, magiging malakas ka, magiging immune ka sa lahat ng sakit. Kaya nga nabuhat niya yan, di ba? Sa palagay niyo, kaya niya ba yan? Napakabigat yan eh. In-endure niya lahat ng hirap at pasakit, ng lahat ng rejection, mula nung siya ay isinilang, di ba? Mula sa panunuluyan hanggang sa maipako siya sa krus. Naging malakas siya. Bakit? Uli, dahil sa pagmamahal ng kanyang ama. Tayo rin, hindi naman madaling maging Kristiyano. Totoo naman yun. Sabi sa atin, pag sinampal ka sa kanan, bigay mo pa yung kaliwa. Nahirap yun, di ba? Try nyo. Akong mananampal. Masakit yun, di ba? Naintindihan nyo sana yung mga image na sinasabi ko. Di ba? Ang panawagan sa atin palagi, umintindi, patawarin. Ang cute-cute naman, no? Pagtatawarin, ganun. Ganun lang, patawarin lang. Hindi ba pwedeng gumanti man lang? Kahit konti lang, nakakagigil, di ba? Pero hindi, di ba? Ang panawagan sa atin ay ulit, patawarin, intindihin, unawain, mahalin, magbigay, hanggang sa napakasakit, magbigay ka pa rin. Mahirap yun. Minsan lugmok na tayo, bagsak na tayo. Di ba? Sa mga pagkakataong ito, anong panawagan ulit sa atin? Sana marinig natin, mahal tayo ng Diyos. Sana hingiin niyo sa Diyos na mabanggit niya at marinig niyo, ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan. At sa palagay ko, magpapalakas sa atin yun. Babangon tayo. Hindi dudurugin ang babangon. Upang magpatuloy muli. Yung kakalimutan ngayong gabi, pakinggan niyo yung boses ng Diyos. Sana sasabihin niya sa atin, mahal niya tayo. Alam niyo yan, kahit sa bahay, pag sinabihan kayo ng minamahal niyo, di ba? Parang maglalahog lahat ng bagay, ng lahat ng sakit, ng lahat ng hirap.
O kaya huwag niyo ipagdadamot din. Yung pagkasabi ng I love you. Di ba? Kasi nakakakon yun eh. Nakakatulong yan. Sa mga hirap, sakit. Marami namang paraan ng pagsasabi. Alam niyo yun. Masarap na sinigang, gusto. Talagang feeling ko mahal na mahal ako nun kapag gano'n. Pag maasim-asim yun, maglalaway ka. Kung kaya ng isang araw, pag alam, magdadala ka ng kwan, manggang ilaw na may bagoong. Kulang pa ba? Sasabihin ko pa lahat ng mga nakakalawan. Yun na yung pamamaraan ng pagmamahal, di ba? Pag halimbawa natutulog ka, tapos tatakpan ka ng dahil maginaw, di ba? O pero iba pa rin. Yung salitang I love you. Iba pa rin yun. O huwag niyo kakalimutan. Sapagkat yun naman ang sinasabi sa atin ng Diyos. Mahal niya tayo. Bakit? Anak niya tayo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinapasatos sa matay inilibig. Nanawag sa kanarawan ng mga hima ng may katong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, nadaplok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rito at hukom sa namabubuhay ng mamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli ng mamatay ng tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Diyos sa punong-puno ng awa at pagkaling at sa bawat panalangin ng ating tutugon. Panginoon, digin mo ang iyong bayan. Panginoon, digin mo ang iyong bayan. Sa intim nawang igawad ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, ang sakramento ng binyag ng may tapat na pag-ibig at malasakit sa kapwa, manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang iyong bayan. Maging totoo nawa sa kanilang mga pangako at paggawa ang mga namumuno sa aming bayan upang mapagsilbihan nilang lubos ang aming pamayanan, lalong-lalo na iyong mga lubos na naapektuhan ng pandemya. Manalangin tayo. Pahalagahan nawa ng mga magulang at mga nakakatanda ang kanilang tungkulin, gabayan ng mga kabataan sa tama at tuwid na landas ng buhay. Manalangin tayo. Maging buhay mong tanda kami sa bawat isa upang maakay namin tungo sa iyo, Ama, ang mga hindi pa nananampalataya sa pag-ibig at liwanag na hatid ni Jesus. Manalangin tayo. Makasapit nawa sa walang hanggang buhay na pinangako mo sa amin, O Diyos, ang mga kapatid namin yumao, lalong-lalo na sila Wilfredo Jose Pelubelio, Ermina Lardin, Rosario Ernesto Hornada, Eugenia Pascual, Corazon Torres, Kimberly Bundang, Estrella Arboladora, Gerardo Roa III, Gloria Ancelda, Sonia Baquiler, Eric Roa, Jory Roca, Rufo Jr. and Sr. Ganzon, Dolores Ganzon, Daprosa Ganzon, Gloria Jose, Jenny Ganzon, Almedo Corpus, Efren Tompok, Cesar Badwa, Andy Badwa, Celsa, Felisa, Leonardo Chantenco, Adelaida Pangan, Raul Macalino, Jose Macalino, Anarciso Avion, Lorenzo Belen, Ervin Raidanas, Emelita Garcia, Catalino Sarmiento Sr. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang iyong bayan. Ibulong din natin sa Diyos sa mga pangalan ng mga nagbinyag sa atin. Kakilala naman natin o hindi, buhay man o yumao na. Ganun din ang mga pangalan ng mga ninong at ninang natin. Dakilang Ama, ipagkaloob mong kami manatiling tapat sa iyong kalooban sa bisa ng aming pagbibinyag sa tubig at espiritu. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sapayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong pinagdiriwang pagpapahayag ng iyong kinalugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sa maiyon, itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay narapat mong mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong piling buhat sa kalangitan, ang pag-ipisa ng iyong salita sa katauhan ay aming ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa kanyang lumubog, na waring kalapating tagapagtaguyod, pinanghal siyang Mesiyas namin iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampo. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisawat ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kat sa pamagitan ng Espiritu ng banal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya, nilabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tagapin niyo na ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan ninawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tagapin niyo natin ito at inumin ito. Ang kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-aaral sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, at tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling natin mga simbahang naganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaya San Francisco naming Papa, ni Bartolome naman Bispo at Nanang Kaparian. Alahan mo rin mga kapatid naming lahing-lahi may pag-asang sila muling mabubuhay. Gaya din lahat ng mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalinagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat ng makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa na sila ng tapat na esposo. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdinunawan namin ang pagpupuri sa karatangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parang papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
kababaang loob, tawagin nating Ama ang ating Diyos. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, paglalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at aliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabi ka ng dakilang araw, ang pagpahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Panginoong sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, kahit kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungkol mo ang pananampalataya at huwag ang aming maraming pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayon. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyakan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Fill us with the fire of your love, burn in us now, bring us together. Come to us, dwell in us, change our lives, O Lord. Come to us, Spirit of God. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Let us be of you. Let us be Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Let us be of Send us the wings of new birth, fill the earth with the love you have taught us. Let all creation now be shaken with love. Come to us, Spirit of God. Come, Lord Jesus. Send us, Lord Jesus. Send us your Spirit. Praise God, Lord Jesus. Send us, Lord Jesus. Send us your Spirit. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan, sa matapat naming pakikinig sa iyong anak, na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo tayo sa mandali. Nanayaan ko po lahat ng may kaarawan ng January. Lumapit lang po para sa pagbabasbas. Yumuko po kayo. Ama naming makapangyarihan, basbasan mo ang mga kapatid naming nagdiriwan ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Enero. Pagpalain mo silang lahat at pakinggan mo ang kanilang mga panalangin at mga mithiin sa buhay. Patatagin mo sila sa panampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ilayo mo sila sa lahat ng makapipinsala sa kanilang pag-iisip, pangangatawan at kaluluwa. Maging maligaya nawa sila araw-araw kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. At samahan sila sa kanilang paglalakbay hanggang sila ay makarating sa iyong kaluwalhatian. Hinihiling namin kay Kristo ang aming tagapagligtas, yun at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po tayong lahat at magpasalamat tayo sa Diyos. Sa huling sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat, ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging
sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Yung mabuhay tingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpala nawa kayo tingatan ng Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaan kayo ng mga Panginoon Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humaya kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo Jesus. Salamat sa Diyos. Amen.